Magandang umaga sa inyong lahat. Ako si Jenna Rose Espertosilio, ang inyong magiging guro ngayong umaga. Maaari bang tumayo ang lahat at tayo ay mananalangin? Amen. Magandang umaga sa inyong lahat, class. Kumusta ang mga araw ninyo? Mabuti naman at nasa maayos kayo ngayon. Pero bago ang lahat, nais ko na ayusin muna ninyo ang inyong mga upuan at pakipulot na rin ang mga nakakalat na basura. May lumiban ba sa klase? Nako, mabuti naman. Magaling at walang lumiban sa klase ngayon. Noong nakaraang araw ay tinalakay natin ang tungkol sa comics. Ang comics ay isang grapikong medium na kung saan ang mga salita at larawan ang siyang ginagamit upang ihatid ang isang salaysay o kuwento. At mayroong mga bahagi ang comics. Ano-ano nga ulit, class, ang bahagi ng comics? Okay? Okay, tama. Ang unang bahagi ng comics ay ang pamagat ng kuwento. Nakapaloob dito ang pamagat at pangalan ng comics. Sunod, okay, ito ang larawang guhit ng mga tauhan sa kuwento. Magaling. Sunod, okay, tama, magaling. Ito ang kuwadro. Ito ang naglalaman ng isang tagpo sa kuwento. Madalas din itong tinatawag na, okay, frame. At ang pang-apat ay ang kahon ng salaysay. Dito nakasulat ang maikling salaysay or ang pinagsusulatan ng maikling salaysay. Ang panghuli, ito ang lobo ng usapan. Dito nakasulat ang usapan ng mga tauhan. May iba't ibang anyo ito batay sa paglalarawan ng dibuhista. Magaling! Nagagalak ako at syempre natatandaan pa ninyo ang ating talakayan or tinalakay noong nakaraang araw. Magaling, class. Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Bago ang lahat, may mga inihanda akong larawan dito at nais kong sabihin ninyo kung ano ang mga ito. Ang unang larawan ay ito ay isang kalabaw. Saan natin kadalasan nakikita ang isang kalabaw? Tama. Ang kalabaw ay kadalasan nating nakikita sa mga sakahan at bukid na siyang ginagamit ng mga magsasaka. Kung kayo ang tatanungin, class, anong katangian ng isang kalabaw ang maihahalin tulad ninyo sa inyong sarili? Tama. Ang pagiging malakas, makisig, at matapang ng kalabaw. Ngunit higit sa lahat, tinataglay natin ang ganoong mga katangian dahil mas mataas tayo sa isang kalabaw. Ang sunod na larawan naman ay ang tama, bukid. Ano ang makikita natin sa bukid? Tama, naglalakihang bundok, sariwang hangin, at berdeng paligid. At higit sa lahat, tahimik na buhay. Makikita din natin sa larawan ng bukid ang mga magsasaka. Panghuli, ito ay tama, mga magsasaka. Sa tingin ninyo, ano ang katangian ng ating mga magsasaka? Tama, sila ay masisipag at handang magsakripisyo para sa kanilang pamilya at sa kabuuan sa ating lipunan. Sa tingin ninyo, magiging maayos ba ang ating buhay kung walang mga magsasaka? Tama, hindi magiging madali ang ating buhay kung wala ang mga magsasaka. Bukod sa mahihirapan tayo sa ating pang-araw-araw, hihina rin ang ating ekonomiya na makakaapekto sa ating lipunan at sa lahat ng mga mamamayan. Maraming salamat, class, sa inyong pagbabahagi. Ang mga larawan na ipinakita ko sa inyo ay may kaugnayan sa ating tatalakayin ngayong araw. Dahil magbabasa tayo ng maikling kwento na isinulat ni Lamberto Gabriel na pinamagatang Ang Pamana. Ngunit bago ang lahat, kilalanin muna natin kung sino nga ba si Lamberto Gabriel. Si Lamberto M. Gabriel ay isinilang sa San Miguel, Bulacan. Naging guro siya sa paaralang sekundarya mula noong 1966 hanggang 1974. Nahirang siyang educational specialist sa kawanihan ng paaralang sekundarya. Bukod sa pagiging kwentista, nagkamit din siya ng ilang gantimpala sa larangan ng tulang Filipino. Siya ay nagkamit ng pangatlong karangalan sa Talaang Ginto noong 1972 sa kanyang kamalayan, isang katipunan ng kanyang mga tula.
Sa pagbabasa natin mamaya ng kwento ay may mga salitang maaaring makasagabal sa ating pag-unawa. Bago ang lahat, alamin muna natin ang mga salitang ito. Narito ang panuto. Pansinin ang mga salitang nakasalungguhit at hanapin sa kahon kung anong kahulugan o katumbas ng bawat salita. Pagkatapos ay gamitin ito sa pangungusap. Ang mga piling salitang nasa kahon ay aanihin o mag-aani, magbibigay ng panukala o plano, pag-angkin, hindi sinunod o kinontra, matikman o matamo, at tutulungan o aalayan. Ang unang pangungusap ay sinuway ni Karen ang utos ng kanyang ina. Hanapin sa kahon ang kahulugan ng salitang sinuway. Tama, hindi sinunod o kinontra. Pangalawa, ang mayor sa Barangay 1 ay iminungkahi na wala munang pasok bukas. Ang salitang iminungkahi ay nangangahulugang tama, pagbibigay ng panukala o plano. Sunod, pangatlo, pumunta kami sa bukid kahapon upang malasap ang sariwang hangin. Ang salitang may salungguhit ay malasap. Nangangahulugang pag-angkin, malasap. O, pumunta kami sa bukid kahapon upang malasap ang sariwang hangin. Pag-angkin ang malasap. Tama, ang malasap ay matikman o matamo. Pang-apat, gagapasin na ni Nene ang tanim niyang kamatis. Ang salitang may salungguhit ay gagapasin. Nangangahulugang tutulungan. Ulit. Gagapasin na ni Nene ang tanim niyang kamatis. Gagapasin ang tanim niyang kamatis. Tama, aanihin o mag-aani. Panglima, mahirap man kami ay itataguyod ko pa rin ang aking pag-aaral. Itataguyod. Tama, tutulungan o aalalayan. Magaling! Upang magkaroon tayo ng gabay sa ating babasahing akda, tandaan natin ang mga katanungan na ito upang lubusan nating maunawaan ang ating babasahin. Unang tanong, sino-sino ang mga mahahalagang tauhan sa kwento? Pangalawa, ano ang pangarap ni Mang Karyas para sa anak na si Kiel? Pangatlo, bakit nanghihina at nakaratay na lamang si Mang Karyas sa higaan? Pang-apat, paano nalaman ni Mang Karyas na hindi kumuha ng ibang kurso si Kiel at sinuway siya ng anak? Sa anong paraan niya ito napatunayan? Panglima, anong kurso ang kinuha ni Kiel? Pang-anim, kung ikaw si Kiel, susuwayin mo rin ba ang iyong ama, matupad lang ang iyong kagustuhan? At pang-pito, ipagpalagay natin na ikaw si Mang Karyas. Matatanggap mo pa rin ba ang iyong anak kahit sinuway ka nito sa nais mo para sa kanya? Class, ay magbabasa na tayo ng isang akda sa comics na pinamagatang Ang Pamana ni Lamberto Gabriel. Sa unang pahina ay makikita natin si Pablo at si Asyang. Si Asyang ang nanay ni Kiel at si Pablo ang kanilang kapitbahay. Ang kapitbahay nila ay nagsabing uuwi daw si Kiel ngayong araw. At sabi niya kay Asyang ay mangyaring sabihin niya ito sa kanyang asawa. At pagka-uwi ay sinabi nga ni Asyang sa kanyang asawa na si Karyas na uuwi ang kanilang anak si Kiel. Kaya sabi naman ni Karyas ay gabi pa lamang ay kumuha na sila o dumakip na sila ng dumalagang manok na kanilang kakatayin sa pag-uwi ni Kiel. Dito naman sa ikalawang pahina ay makikita na nag-uusap si Karyas at si Kiel. Sinabi ni Karyas na kapag nag-aaral na daw si Kiel ng kolehiyo ay kumuha siya ng kurso na walang kinalaman sa agrikultura dahil ayaw daw ni Karyas na manatili sa bukid si Kiel. Ngunit sabi naman ni Kiel ay matanda na raw ang kanyang tatay kaya nais niya na siya na ang pumalit sa mga tungkulin ng kanyang ama sa bukid. Pagkatapos dito naman sa pahinang ito ay makikita na hindi naging maganda ang mga pananim nila sa bukid at maraming mga tao dito na sinusumbatan si Karyas na ano na bang nangyari sa bukid, bakit naging hindi na maganda ang kanilang mga pananim, kaya parang nababahala si Karyas. Dito naman, makikita dito na nag-uusap si Karyas at si Aling Asyang. At sinabi naman ni Karyas na masakit daw ang kanyang likod at gusto na lamang niyang humiga sa higaan. Ngunit matigas ang kanyang ulo kahit pinagsasabihan siya ni Asyang na huwag ka nang labas ng labas at dito ka na lamang sa loob ng bahay. Ngunit ang katwiran naman ni Karyas ay nais niyang alagaan ang bukid at mapanatili ang kanilang mga pananim.
Dito naman ay makikita sa pahinang ito na nandito nga si Kiel. Umuwi na si Kiel at dito sinabi niya na hindi siya kumuha ng ibang kurso at ang kinuha niyang kurso ay may kinalaman pa rin sa agrikultura. At nagalit si Mang Karyas dahil hindi siya sinunod ng kanyang anak sa nais niya. Sabi niya sinuway siya daw ni Kiel. Ngunit sabi naman ni Kiel ay nais niyang tulungan ng kanyang ama dahil tumatanda na ito. Nais niyang siya na ang humawak sa kanilang bukid. At sa huli, dito, kahit gaano nagalit si Mang Karyas, ay tinanggap niya pa rin ang kanyang anak. At sinabi naman dito ni Kiel na, "Kayo'y matanda na tatang. Tulad ng ginawa ng aking mga ninunoy, hinihiling ko sa inyong ipaubayan niyo sa akin ang paggawa sa bukid. Ipagmamalaki niyo ako, tatang." Sabi naman ni Mang Karyas, "Ang pagsasakang aking natutuhay, di tulad sa pagsasakang aking ginawa sa kasalukuyan dito sa atin. Tat, ito ay pagsasakang pag-uugatan ng pag-unlad." Sabi naman niya. Dito makikita na tinanggap niya pa rin si Kiel kahit sinuway siya ng kanyang anak. Ngayong tapos na nating basahin ang akda, ating babalikan ang mga katanungan kanina. Ang unang tanong ay, sino-sino ang mga mahahalagang tauhan sa kwento? Tama, ang mahalagang tauhan sa kwento ay sina Kiel, Mang Karyas at Aling Asyak. Pangalawa naman, ano ang pangarap ni Mang Karyas para sa anak na si Kiel? Tama! Ang pangarap ni Mang Karyas ay makapagtapos ng pag-aaral si Kiel at magkaroon ng ibang trabaho o propesyon upang hindi niya maranasan ang hirap na dinanas ni Mang Karyas sa bukid bilang magsasaka. Tama, magaling! Pangatlo naman, bakit nanghihina at nakaratay na lamang si Mang Karyas sa higaan? Okay? Tama, ito ay dahil sa kanyang katandaan. Sunod, pang-apat, paano nalaman ni Mang Karyas na hindi kumuha ng ibang kurso si Kiel at sinuway siya ng anak? Sa anong paraan niya ito napatunayan? Okay, tama. Nalaman niya ito sa pamamagitan ng paghawak niya sa kamay ni Kiel at naramdaman niyang magaspang ito. Napatunayan niya ito dahil sa huli ay inamin din ito ni Kiel sa kanya. Panglima naman, anong kurso ang kinuha ni Kiel? Tama, ang kinuha niyang kurso ay agrikultura. Pang-anim, kung ikaw si Kiel, susuwayin mo rin ba ang iyong ama matupad lamang ang iyong kagustuhan? Sige. Ayon sa kanya, susuwayin niya raw ang kanyang ama dahil nais niyang matupad ang kanyang kagustuhan dahil hindi naman daw siya magiging masaya kung susundin niya ang gusto ng ibang tao, lalo na ng kanyang mga magulang. Tama, ating ipaliwanag sa ating mga magulang at syempre magkaroon tayo ng pagpapakumbaba na ipaliwanag sa kanila kung ano talaga ang ating nais na gawin or maging desisyon natin sa ating buhay. Tama. Maraming salamat. Pangpito, ipagpalagay natin na ikaw si Mang Karyas. Matatanggap mo pa rin ba ang iyong anak kahit sinuway ka nito sa nais mo para sa kanya? Okay, ayon sa kanya, matatanggap ko pa rin dahil naniniwala akong hindi sa lahat ng oras ay tayo ang magdidesisyon para sa kanila at susuportahan ko na lamang siya sa kanyang napiling desisyon dahil hanggat wala siyang ginagawang masama at walang naaapakang tao ay magiging masaya ako sa kanyang bawat tagumpay. Higit sa lahat, kailangan niya ring matamo ang tunay na kalayaan. Tama, magaling! Ngayong tapos na nating sagutan ang mga tanong, magkakaroon naman tayo ng pangkatang gawain kaugnay sa comics na ating binasa. Magkakaroon tayo ng 2 pangkat, pumili ng leader at kunin ang nakatakdang gawaing nakapaloob sa envelope para sa inyo. Narito ang panuto. Ilahad o ilarawan ang katangian ng mga mahahalagang tauhan sa kwento gamit ang graphic organizer. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para gawin ang inyong gawain. At higit sa lahat, isaalang-alang din ninyo ang pamantayang ito upang magkaroon kayo ng batayan sa inyong gagawin. Bawat isa ay nakitaan ko ng napakagaling at napakahusay na output, kaya't pareho ko kayong bibigyan ng 15 puntos. Palakpakan ninyo ang bawat isa. Napakagaling. Sa kabuuan, ano ang nais iparating na aral ng kwento? Okay?
Tama! Ang aral na nais iparating ng kwento ay malaya tayong gawin ang ating naisin sa buhay. Ngunit kailangan din natin itong ipagpakumbaba at patunayan lalo na sa ating mga magulang, sapagkat sila ang una at huling magiging kakampi natin sa buhay. Tama? Okay. Ang inyong mga magulang ay may katangiang katulad din ba sa ama ni Kiel na si Mang Karyas? Ano ang masasabi mo ukol dito? Okay. Okay. Ang kanyang mga magulang raw ay katulad rin sa ama ni Kiel. Sila rin ang nagdidesisyon at sang-ayon naman daw siya sa mga desisyon ng kanyang mga magulang dahil alam niya na sa bandang huli ay para rin sa kanyang kapakanan ang lahat. Ano pa? May idadagdag pa ba? Okay, ang kanyang mga magulang naman daw ay katulad din sa ama ni Kiel. Ngunit kinakausap niya ang kanyang mga magulang ukol sa kanyang mga desisyon sa buhay or sa mga gagawin niyang hakbang. Kailangan lang talaga nating ipagpakumbaba at talagang ipaunawa sa ating mga magulang kung ano ang nais natin sa buhay. Dahil sa bandang huli, mauunawaan naman tayo ng ating mga magulang basta kausapin natin sila ng mahinahon, may pagpapakumbaba at syempre maayos. Dito sa mga kasagutang ito ninyo ay makikita natin at mauunawaan natin na ang bawat isa ay may kanya-kanyang paninindigan at prinsipyo sa buhay. At ngayon naman ay sagutan natin ang mga katanungang ito. Pumili lamang sa letra ng inyong sagot. Unang tanong, sino ang may akda ng maikling kwentong Ang Pamana? A. Lamberto Gabriel, dalawa ang T sa kanyang Lamberto. B. Lamberto Gabriel. C. Lamberto Gabriel, dalawa ang L sa kanyang Gabriel. Ano ang tamang sagot? Letter A. Letter B. Sigurado ka na ba? Tama. Ang tamang sagot ay si Lamberto Gabriel. Pangalawa, ang mga sumusunod ay katangian ng comics magliban sa A. Iginuhit. B. Medium na babasahin. C. Naglalaman ng video. Tama. Letter C. Ito ay hindi katangian ng comics dahil naglalaman ng video. Pangatlo, saan naganap o ang tagpuan ng kwento? A. Sa bukid. B. Sa paaralan. C. Sa palaruan. Tama. A. Sa bukid. Pang-apat, naging guro sa paaralang sekundarya si Lamberto Gabriel mula noong A. 1987 hanggang 1989. B. 1966 hanggang 1974 at letter C, 1988 hanggang 1992. Ano ang tamang sagot? Tama, letter B, 1966 hanggang 1974. At panglima, bakit hindi sinunod ni Kiel ang nais ng kanyang ama? A. Dahil tamad na tao si Kiel. B. Dahil nais niyang ipagpatuloy ang pagsasaka sa kanilang bukid dahil tumatanda na ang kanyang ama. C. Dahil ayaw niyang maging sunod-sunuran sa nais ng ama. Ano ang tamang sagot? C. Dahil ayaw niyang maging sunod-sunuran sa kanyang ama. Tama, letter B. Dahil nais niyang ipagpatuloy ang pagsasaka sa kanilang bukid dahil tumatanda na ang kanyang ama. Magaling! At para naman sa inyong takdang aralin, narito ang panuto. Basahin ang maikling kwentong pinamagatang Aloha ni Deogracias A. Rosario at gawan ito ng comic strip at tukuyin ang bawat bahagi ng comics. Ipasa ito sa susunod na linggo. Isaalang-alang ninyo ang pamantayan. At dun lamang nagtatapos ang ating talakayan ngayong araw. Paalam, class! Paalam. Gawin ninyo ang inyong takdang aralin. Maraming salamat po sa panunood.